Nagpapatuloy ang ating pagtalakay sa mga usapin ng mental health. Ano nga ba ang pagkakaiba ng psychiatrist at mga psychologist? Ito po ang inyong bantay OCW para po sa ating counseling mula sa ofnmedia.net. Ako po si Susan K. Do you have a gambling problem? To know more about PAGCOR's responsible gaming program, including its player exclusion program, visit www.pagcor.ph/regulatory/responsible.ph. A message of concern from the Philippine Amusement and Gaming Corporation. At syempre, para masagot ang tanong na yan, nagbabalik ang ating resident psychologist, walang iba, ang Profesor Dr. Romel Agbayani. Doc, welcome back! Thank you, Susan K. And again, it's nice to be back sa ating programa. Oo, kasi serye, itong pinag-uusapan natin may kinalaman sa mental health. And syempre, sino po yung dapat na konsultahin o puntahan ng isa na nagnanais magpa-check up? Psychiatrist o psychologist? At ano ba yung pagkakaiba niyan? Pareho naman ang mga ito ay mga mental health professionals. No? Ang pagkakaiba ng dalawang ito ay ang mga psychologists ay eksperto sila sa psychological assessment. Ang training nila ay ma-assess ang mga pasyente ng komprehensibong paraan upang makita kung ano yung mga multiple factors that have contributed doon sa mental health issue nila. At magagawa niyo yan sa pamamagitan ng mahaba, maraming usapan. Usapan, clinical interview, at iba't ibang uri ng mga tests, mga psychological test. Sila ay nag-aral, no? Ang foundational training nila is really on the human behavior and mental processes, no? That's their field. That's their focus from their bachelor's degree and their master's. And then after master's, they are now qualified to take the licensure, no? Sa ating bansa. Ang iba sa kanila, marami ang nag-proceed sa kanilang pagiging doktor, no? Ng PhD na sinikap din nating matapos upang lalo pa natin mapagbutihan na ang paglilingkod sa mga nangailangan. Ang mga psychiatrist naman ay mga medical doctors ito. They are licensed to prescribe medicine that would address yung mental health issue din, yung mga simptoma na nakikita upang ma-regulate yung emosyon at mga thought processes ng isang pasyente. So in other words, they are there to help each other. They are complementing to each other, no? Oo, kasi So dapat pala unang lalapit muna kami sa psychologist. yun po ang rekomendasyon sa aming bahagi upang naniniwala kasi kami bilang mga psychologist, Susan K, na mayroong iba't ibang salik or factor para ma-develop ang isang psychological disorder. No, pwedeng physiological na aspeto, pwedeng psychosocial, etc. No, yung lifestyle ng tao, pwedeng nakadevelop yon. At naniniwala kami na dahil ito ay may multiple factors kung bakit na-develop ang psychological disorder, so therefore, meron ding multiple way, multiple approach on how to treat a patient. At pwedeng isa doon yung pharmacology, na doon papasok ngayon yung papel ng mga psychiatrist, no? Okay. Because they are the ones licensed to prescribe medicine. Sila yung magre-reseta. Yes. So sa psychologist, hindi kayo magre-reseta, kundi mas malalim. Comprehensive, oo. na pamamaraan at maisagawa yung other way of treatment like yung psychotherapy, counseling. And if you say psychotherapy, there are different types of psychotherapy. Na yun yung kanilang inaral, yun yung kanilang training, no? Kung paano maging mahusay, maging mabisa yung psychotherapy, no? Pero kapag may nakita na simptoma na nangailangan na ng intervention ng gamot, di doon papasok nga yung role ng mga psychiatrist. Kailan ba naggagamutan? Well, severity, no, is one thing, no. Yung severity ng isang mental illness to the point, for example, na may breaking down yung pasyente, meron na siyang psychosis, kung tawagin if you say psychosis, ito na yung
siya ay hindi na siya in touch sa realidad. Meron na siyang delusion, for example. Delusion, they have this false belief na nakaka-apekto na sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay to the point na yung trabaho nila, apektado na kasi distorted na yung kanilang pag-iisip at maapektuhan yung kanilang interpersonal relationship. So, ganun yung impact, no? Ng may severe o meron ng psychosis level na isang pasyente na ma-address nung gamot. Isa yan sa mga senaryo. So, pwedeng Na i-consider. kasali na dyan yung hindi pagkakatulog? Ay, isa pa yan. Isa pa yan. Kasi once ang tao ay disturbed na yung kanyang sleeping pattern, that's when other psychosis can be developed. Kaya napakalaga na ma-address yung mga iyon. Bakit ba, Dr. Agbayani, ibig niyo sabihin, mas madalas na humahanap ng psychiatrist ang tao at hindi psychologist? Bakit kailangan nga na sa psychologist talaga sila maghahanap? At paano namin hahanapin yon? Magandang tanong yan, Susan, kay ano. Ang psychiatrist ay matagal ng larangan ng medisina sa Pilipinas. Yan na yung pinakamatagal, alam na ng mga tao, mas kilala ng mga Pilipino yung mga psychiatrist pagdating sa mental health issue. While ang psychologist, on the other side, it was just a recent na professionalized, Okay. regulated na profession rather, na in fact, noong 2014, if not mistaken, yung unang taon na nag-administer nga ng licensure exam ang ating gobyerno para ang psychology ay maging professionalized or regulated na profession sa Pilipinas. At nagpapasalamat tayo dun sa milestone na yan, na meron ng katuwang ang mga psychiatrists or na ma-promote, matulungan ang mga Pilipino. Although, Hindi kasi, di ba, naalala ko nung bata pa nga ako, pag severe na, saka lang silang humahanap ng psychiatrist. Tama. Kaya nga ngayon, ito yung sinasabi mo nung mga ilang episode natin na kaya nagkaroon ng stigma. Tama. Oo, na ang pupuntahan ay psychiatrist. At isa pang malungkot na katotohanan, Susan Kay, ang ratio, ang ratio ng mental health professionals sa population ng Pilipinas ay there's not even 1:200,000 by the next 10 years. Ganon? If not mistaken, Oo, yes. oo. Not even 1, by the next 10 years pa yan. So, kulang Wala na pa. kulang tayo ng Kulang na kulang. psychologists. Kulang na kulang. Kasama na ang mga psychiatrists dyan, At accordingly, mahirap ang magiging psychiatrist na full-fledged na psychiatrist. Isa pang katotohanan, according sa isang psychiatrist din, a colleague of mine, na there's only 2% na psychiatrist sa Philippines na hindi biomedical ang approach. Kaya ibig sabihin nun, maraming psychiatrist dyan ang madaling mag-prescribe na lang ng gamot without really comprehensively evaluating the patient if he is really in need of... Kasi yung assessment, hindi yun ang training nila. Kayo yun. Tama. Oo. They can easily prescribe medicine or drugs, without really, comprehensively evaluating the person if he is really in need Oo. of a pharmacology or not. May masamang epekto ba yun? Hindi magandang epekto sa katawan ng tao kung halimbawa agad bibigyan niya ng gamot? Totoo yan, Susan Kay. Parang sa katulad ng physical illness natin, kung nabigyan ng gamot na hindi naman fit, doon sa diagnosis or doon sa sakit ng tao, di ganoon din sa ating mental health, All the more na mas crucial, ang gamot sa ating utak, So, pwedeng mas lumala pa. Pwedeng lumala. At may mga cases na gano'n, na sa halip na nag-improve ay lumala or hindi talaga na-address yung underlying issues ng pasyente. So, dapat pala, ang magre-recommenda na dapat na siyang maggamot, kayong mga psychologist. Tama. Na okay, kailangan natin ng prescription na dito. Tama. Or, Susan Kay, pwede rin naman na doon pa lang sa clinical interview namin bilang psychologist, ay makikita na Oo. na ito ay severe
kailangan niya ng pharmacology, yung prescription ng gamot. Okay. Okay? So yun yung punto na nagtutulungan ang dalawang ito. No? Kailangan lang maintindihan, no, ng maraming tao na kung saan pupunta. No? Kung saan pupunta. At ano yung papel nga ng ano yung function ng psychologist, ano yung function din ng psychiatrist. Para from there, they can make a decision. No? Kung saan pupunta, kailan magpapakonsulta. Sa mga early stages ba, may confinement din? Early stages, hindi naman. Pag Hindi pa. early stages, oo, ang may confinement lang kapag, again, yung severity, meron ng, halimbawa, self-harm or harming others, no? Isa yan sa mga consideration, yung Pero kung ni-request ng pasyente na, i-confine niyo po ako kasi hindi ako makatulog na. well, hindi. Severe na ba yon? Hindi. hindi pa not rin? necessarily, oo. Oh, okay. Hindi Baka dahil makakapanood kasi. yeah, hindi dahil gusto ng pasyente magpa-confine. Okay. Ay depende po 'yan sa evaluation at assessment ng mga professionals kung siya ba ay ika-categorize na inpatient. No? Same So at thing. least, klaro sa mga usapang ito, mahalaga na naiintindihan namin ang usapin ng mental health. And number 2, kailangan nagkukonsulta kami sa mga mental health professionals, lalo na sa mga psychologist muna, at maging regular ito. Tama ba yun? Tama, Susan Sige po, Kay. ang inyong paalala. Oo. Napakalaga ang mental health natin, no? Para ano pat kailangan po nating protektahan at alagaan, ano? Kung paanong conscious tayo doon sa ating oral health, no? Kung kailangan ba natin na magpa-check up sa ngipin, ganun din po sana sa ating mental health, no? Dapat bukas po tayo doon sa usapin na lahat tayo ay maaring makaranas ng mental health issue at one point in our lives. Wala pong immune dito. Kung paano yung sakit sa ngipin ay wala pong immune dyan, di ganun din po tayo. Bukas po tayo sa usapin na yan na walang stigma, walang ikinakahiya. Sapagkat there's no health if there's no mental health. Thank you very much. Dr. Romel Agbayani, ang ating resident psychologist, at syempre pa, ang inyong counseling segment ay hatid sa inyo ng Bantay OCW Foundation mula po dito sa ofnmedia.net. Ako po si Susan Kay.